Hello guys, welcome back na naman sa aking channel. Ngayon pala ay papakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng insulating varnish sa electric motor. At sasagutin ko rin ngayon ang nagtanong sa atin sa comment section kung paano ko daw binibake ang electric motor pagkatapos kong malagyan ng varnish. Kaya huwag nating patatagalin pa, sisimulan na natin. Itong electric motor pala ay single phase 220 volts 1.5 horsepower. Pag maglagay ako ng varnish ito lang ang ginagamit ko, paintbrush at saka insulating varnish. Yung insulating varnish nilagay ko lamang dito sa empty na mineral water lagayan. Sa paglagay pala, ganun lang. Parang nagbabrush lang tayo ng pintura. Ilalagay. Ganyan. Magkabilaan bali ang lagay ko nito. Naisipan ko kasi itong binarnish kasi balak ko kasi pinturahan to kasi luma na. Dahil pipinturahan ko lang din naman. Kaya lalagyan ko na lang, i-insulate ko na lang ulit. Nirewind ko pala to dati. Ganun lang sa paglagay ng insulating varnish. Magkabilaan bali pag naglagay ko na ako dito, nilagyan ko rin dito sa loob. Tapos hinahayaan ko munang tumulo dun sila papunta sa ilalim. Pagkatapos ng 5 to 10 minutes, binabaliktad ko naman para dun yung kabilang side naman ang lagyan ko ng varnish. Ganun lang bali ang paglagay ng insulating varnish. Ang gamit ko pala ngayon ng insulating varnish ay Remington na brand. Papakita ko sa yung lagayan ha. Ito pala yung ginagamit ko ngayon na Remington na number 250 clear air drying electrical varnish. Pasensya na, medyo luma na, matagal na kasi ito lang ginagamit ko. Hindi ko to pinopromote at hindi rin ako sponsor ng itong brand. Sinishare ko lang sa inyo ang gamit ko sa pagre-rewind. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo rin ng ganung brand. Lahat naman ng insulating varnish ay okay, maganda, walang problema. Ang nagustuhan ko lang nito ito kasi air drying na siya. Yung magtanong sa akin kung paano ko daw binibake yung electric motor, sa ngayon hindi na ako nagbibake ng electric motor. Pagkatapos kong may rewind yung motor, tapos binabarnish ko na, hindi ko na yun binibake, ini-air dry ko na lamang yun ng 24 hours. Dati kasi nagbibake pa ako, gumagamit pa ako ng dalawang heating lamp na 250 watts. Binibake ko yun isang gabi. Pero ngayon, hindi na kasi yung disenyo ng ating insulating varnish na ginagamit ay pwede ng air drying lang. Kahit hindi mo na binibake, okay na, wala nang problema. Dati, ang brand na ginagamit ko ay Tricheme. Dalawang binibili ko dati. Insulating varnish at saka insulating reducer. Hinahalo yan bali para ma-mix. Tapos, yun na ginagamit ko. Kaso lang, ginagamitan ko pa yun ng pang-bake kasi medyo malapot siya para madaling matuyo. Ngayon, nag-iba ako, sinubukan ko tong air drying, okay naman. Kaya nagustuhan ko to. Dalawa ang nagustuhan ko nito. Unang-una, isa na lang ang binibili kong varnish, hindi na ako bumili ng reducer. Varnish na lang talaga, air drying na, yun ang unang nagustuhan ko. At ang pangalawa, hindi na ako nagbibake. Hindi na ako gumagamit ng ilaw, na heating lamp, wala na.
Kaya ito ang nagustuhan ko. Pero nasa inyo pa rin yan kung susundin nyo o gagayahin nyo ba yung pamaraan ko. Basta lahat ng varnish, lahat ng insulating varnish ay okay naman, walang problema. Ito lang kasi mas madali ko lang nabili kasi ito sa amin. May malapit nagbibenta sa amin ito. Kaya dito na ako. Saan ka nakakamura, saan ka rin nakakatipid ng oras. Pag ano yung available sa inyo na malapit, walang problema kahit ano pa yung brand. Lahat ng brand ng insulating varnish ay okay para sa akin. No? Kaya i-continue ko na lang ang paglagay ng varnish. Ayun, sinishare ko lang sa inyo no, sa akin na pamaraan. Nasa sa inyo na kung gusto nyong subukan rin itong Remington na brand. Uulitin ko, hindi ako sponsor nito at hindi ko to pinopromota, sinishare ko lang sa inyo. Kung okay ba. Ganun lang bali no, ulit-ulit lang. Nilagyan ko lang ng varnish, konti lang to pero mamaya pag upcam dadamihan ko talaga paglagay nito. Tapos yun 5 to 10 minutes kapag yung varnish niya pumasok na sa loob, baliktad naman. Ganun lang ang paglagay ko ng insulating varnish. Kaya yun lang, hanggang dito na lamang. Ingat-ingat tayo palagi. God bless.